Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Kuya kung tawagin ng dalaga ang kapitbahay nila at kinakapatid pa niya at dumating ang panahon na hindi niya na ito tinatawag na kuya hanggang sa lumampas na sila sa boundary ng pagiging magkaibigan. Atin pong muling tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang The Love Between Us. Makikita ang pagkainis at pagkainip sa mukha ni Javier habang pinanonood ang mga kabataang walang pagod sa kasasayaw sa halos nakakabinging saliw ng tugtugin. Nakakahiyang isipin na siya, si Architect Javier Santiago, ay naroon sa gitna ng mainit, masikip at madilim na disco. Napagdaanan din naman niya ang ganoong edad, ngunit talagang wala siyang hilig sa mga nightlife. 2 beses pa lamang siyang nakakapasok sa disco. Well, pangatlo na ngayon. Alam ni Eliza na naiirita na si Javier, lalo pa at panay ang sulyap nito sa kanya. Umiiwas na lamang siya ng tingin. Paano? Alam nitong nagsinungaling siya rito. Ang sabi kasi niya, walang boys na kasama. Badit niyang alam na nito kaya niya gustong-gustong sumama ay dahil kay Hendrix. Alam na nitong malaki ang pagkagusto niya sa lalaki. So, are you free Friday night next week? Ikinagulat pa niya ang tanong na iyon ng katabi niyang si Hendrix. Napapagitnaan siya ng 2 lalaki sa mesang iyon. Kasama nila roon ang mga barkada niya. What? Are you saying something? Ang sabi ko, pwede ka ba sa Friday night? Let's have dinner. Ulit nito. Kung hindi lamang tila nagbabaga ang tingin sa kanya ni Javier, malamang namamatay-matay na siya sa kilig. Sa wakas ay napansin rin siya ni Hendrix and he was asking her to go out with him. Wow, that was a dream come true. Akma lamang siyang sasagot nang tumayo si Javier at hinawakan siya sa braso upang itayo. Let's go, it's already 2 o'clock, sabi nitong mataman ang pagkakatingin sa kanya. Parang sinasabi ng mga mata nitong kailangang sumunod siya sa utos nito, kung hindi, malamang ay may mangyayaring gulo. Kuya Javier, ang aga-aga pa mahinang angal niya. Wag mo naman akong ipahiya sa mga friends ko. Mabuti na lang at hindi pa nakakahalata ang iba nilang kasama sa mesa. Ewan lang niya si Hendrix. Di ba't hanggang 2 o'clock lang ang paalam natin sa parents mo? They'll understand, kasama naman kita Sasama ka ba sa akin o iiwang kita rito? Wala siyang nagawa kundi ang magpaalam sa kanyang mga kaibigan at sumama rito. Paglabas nila ng disco, ay binuwas niya ang kinikimkim niyang pagngingit-ngit. Kuya Javier, how can you do this to me? Napahiya ako sa mga kaibigan ko. Sa mga kaibigan mo o sa lalaking iyon? Pagalit ding tugon nito. Nagulat siya. Sa tantya niya ay mas galit pa ito kaysa sa kanya. I don't know what you're talking. Shut up, Eliza. Get in the car. Maautoridad na utos nito sa kanya. Sumunod naman siya dahil sa takot niya rito. Noon lamang niya ito nakitang nagalit ng ganun. Hindi niya tuloy alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Matuli nitong pinatakbo ang kotse, wari ibinubuhos ang galit sa pagmamaneho. Kuya Javier, baka mabangga tayo. Mangiyak-ngiyak na paalala niya rito. Mukha naman itong natauhan at nagminor sa pagmamaneho. Nakarating sila sa kanilang bahay nang hindi nag-iimikan. Pinagbuksyan siya nito ng pinto ng kotse at inalalayang bumaba. Hindi pa rin ito umiimik. Gusto man niyang magpaliwanag ay hindi niya magawa. Parang nalulun niya ang kanyang dila. Pumasok ka na, malamig na sabi nito nang nasa tapat na sila ng kanilang gate. Pagkaraan ay tumalikod na ito. Kuya Javier, mahinang tawag niya rito. Huminto naman ito. Ngunit nanatiling nakatalikod. Sorry kung napagalit kita dahil hindi ko sinabi sa iyo ang tunay na dahilan kung bakit gusto kong sumama sa disco. Pag-amin niya habang gumagaralgal ang boses. Pumihit ito paharap at lumapit sa kanya.
Ali, nagalit ako dahil nagawa mo magsinungaling sa akin. Iyong lalaki lang pala na iyon ang dahilan ng ipinagkakaganon mo. Pati ako'y napagsinungaling sa Tito Efren at Tita Gemma. Hindi ko naman sinasabi na mali ang magkagusto sa isang lalaki. Ang sa akin lang, gawin mo ang tama. Sa palagay mo ba magugustuhan ka niya kung palagi kang naroroon sa pupuntahan niya? Why don't you wait for him to notice you at siya ang gumawa ng paraan para makilala ka niya ng lubos? Mahabang paliwanag nito. Inaamin kong mali ako. Dapat hindi ko ginawa iyon. Sa tingin ko sa lalaking iyon ay playboy. Kuya Javier, iyon lang ang reputasyon niya. Pero alam ko, deep down inside him, isa siyang mabuting tao. Pagtatunggol niya kay Hendrix. How did you know? Basta alam ko. Okay, bahala ka. Basta ipangako mo sa akin, no more lies, okay? Promise, pasok na at gabi na. Pagtataboy nito sa kanya matapos na punasan ng mga daliri nito ang natitirang luha sa mukha niya. Iyakin, nangingiti pang asar pa nito. He, natatawang sabi naman niya at tuluyan ang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pabiling-biling si Javier sa pagkakahiga niya sa kama. Iniisip niya ang nangyari kanina. Hindi niya alam kung bakit agad na uminit ang ulo niya nang makita niya ang pabulong-bulong ni Hendrix kay Eliza. He felt so possessive of her. Para bang may karapatang siyang magalit at magselos. Noon lamang niya naramdaman ang ganung damdamin. Wala pa siyang pinagseselosan sa buong buhay niya. Ayaw niyang makitang may ibang naglalambing kay Eliza. Ayaw niyang bumibilib at humahanga ito sa iba. At least not with the opposite sex na iirita siya. Dumating na ang kinatatakutan niyang sandali, ang matuto itong umibig sa iba. Ayaw niyang mangyari iyon. Pero ano ang magagawa niya? Hindi niya hawak ang puso at isip nito. Dumaan ang mga araw na naging madalas ang pagkikita at pagdidate ni na Eliza at Hendrix. She found out that he was easy to be with. Maloko at palibiro din ito, kaya naman nag-i-enjoy siyang palaging kasama ito. Tulad ng araw na iyon, hindi niya alam kung saan siya dadalhin ito. Surprise daw kaya hinayaan na lamang niya ito. Pasipul-sipul pa ito habang nagmamaneho. Huminto ang kotse sa harap ng isang restaurant na alam niyang hindi pa niya napupuntahan. Nasa labas na iyon ng Maynila. Pagpasok nila roon ay lalo siyang humanga sa lugar. Hindi iyon tipikal na restaurant na nakainan niya na. Native ang dating ng kabuuan niyon. Ang bawat mesa ay yari sa kawayan sa paraang hindi nawawala ang touch of class. Nasisilungan ang bawat mesa ng nipahat kung kaya't may privacy ang bawat kumakain. May tumutugtog ng piano. Ang kantang It Might Be You ang kasulukuyang tinutugtog. Sinalubong sila ng waiter at sinamahan sa nakareserbang mesa para sa kanila. Maganda ang pwesto nila dahil medyo isolated sa karamihan. Si Hendrix na ang hinayaan niyang umorder para sa kanila dahil ito naman ang nakakaalam kung ano ang specialty ng restaurant. Panay sipod ang in-order nito. So, siguro naman ay sasabihin mo na kung ano ang okasyon at parang espesyal ang gabing ito, panimula niya. You said it right, nakangiting tugon nito. Special nga ang gabing ito. Aside from the fact na kasama kita meron pang ibang dahilan na mamaya mo na lang malalaman. You're torturing me with your surprise. Kunway inis niyang sambit. Pero sa totoo lang, kilig na siya. Magtatapat na kaya ito ng pag-ibig sa kanya? Hindi pa man ay para na siyang mamamatay sa excitement. 2 buwan na silang lumalabas at napatunayan niyang mabait naman ito. Ang reputasyon nitong pagiging playboy ay hindi naman totoo dahil alam niyang siya lamang ang idinedate nito. Sorry na lang sa mga nag-iilusyon sa isip-isip niya. May pakiramdam kasi siyang magiging kanya na ito and she wanted him to be exclusively hers. Naputol ang pagmuni-muni niya nang dumating ang in-order nila. Sa itsura pa lamang ay talaga namang katakam-takam na ang pagkain. Magana silang kumain habang patuloy na nag-uusap at nagbibiruan. Pagkatapos nilang kumain ay hinatiran sila ng waiter ng champagne. Kasama pala iyon sa in-order ni Hendrix. Masarap ang lasa ng alak.
Maya-maya ay narinig nilang pumailan lang ang kantang May Valentine. May mangilang-ngilang nagsasayaw sa espasyong sadyang inilaan para sa mga gustong magsayaw. Care for a dance, anyaya nito sa kanya. Well, sure, mabilis naman niyang pagpapaunlak. Habang hawak nito ang kanyang kamay, parang matutunaw naman ang kanyang pakiramdam. Ganun pala ang feeling ng in love. Kaunting dikit lamang sa isang minamahal ay parang nangangalog na ang iyong tuhod. Titig na titig naman ito sa kanya habang nagsasayaw sila. Sandali pa ay hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanya at payakap siya nitong inihilig sa dibdib nito. Ang bibig nito ay nakatapat sa punong tainga niya. I love you, Ali, madamdaming pahayag nito. Will you stop my suffering and be my girl? Tiningala niya ito at napalitan na ang tinutugtog ng piyanista. Ang I waiting be my lady na ang maririnig na parang inaadya para sa binatang nagsusumamo ng kasagutan. I don't know what to say. You can start by saying exactly how you feel. Okay, I love you too, Hendrix. Mahinang sabi niya sa bayo ko ng ulo. Itinaas nito ang mukha niya para magkasalubong ang kanilang mga mata. Unti-unting bumaba ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Sandali at marahan lamang ang iginawad nitong halik, ngunit para nang nasa langit ang pakiramdam niya. Iyon na ang simula ng pagiging magnobyo nila ni Hendrix. She was very happy. Parang hindi nakatapak sa lupa ang kanyang mga paa. Parang lumulutang ang kanyang pakiramdam. Nang ihatid siya nito sa bahay nila, hinalikan pa siya nitong muli. Pero ismak lamang. Hinintay pa muna siya nitong makapasok sa loob ng bahay bago ito umalis. Kinabukasan ng linggo, alas 8 na ng umaga nagising si Javier, which was new because he was early riser. Maybe because Eliza filled his thoughts. He would better take a shower. Ayaw niyang maalala ang nasaksihan niya ng dagdaang gabi na nakapagpapuyat sa kanya. Kung maaari lamang niyang burahin iyon sa isip. Pagkatapos mag-shower ay bumaba na siya. Naka-checkered na walking shorts siya at gray na t-shirt. Nagulat siya sa kanyang nabungaran pagdating sa kusina. Good morning, Mr. Santiago. Ngiting-ngiting bati ni Eliza sa kanya. Kahit na naghihinanakit siya rito, hindi pa rin niya maiwasang humanga sa angking kagandahan nito. Parang iba ang aura nito ngayon, mas puno ng buhay. Mas maganda, mas masigla. Marahil ay dahil nagmamahal na ito. Parang tinutusok ng karayom ang dibdib niya sa isiping iyon. Umiibig na ito pero hindi sa kanya. Ang mga ngiti at sulyap nitong may pagmamahal ay hindi lang sa kanya kundi sa iba, kay Hendrix. Hello, I said, good morning, Kuya Javier. Nakangiti pa ring ulit na pagbati nito. Maupo ka na at mag-almusal. Ako ang nagluto at naghanda niyan. Sabi nito habang pinanonood ang pag-upo niya sa harap ng hapagkainan. Well, this is indeed a surprise. Kaswal na wika niya. Kahit napakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa sakit. Ngunit hindi niya hayaang mahalata nito ang nararamdaman niyang iyon. Ayaw niyang maging kaawa-awa sa paningin nito. Besides, she had no idea that he loved her more than life itself. Di ba tapos na ang kontrata natin para ipaghanda mo ko ng almusal? Don't tell me magre-renew ka. Ani ang pinilit na ngumiti. He, natatawang sabi nito. This is different kasi espesyal ang almusal na ito. Ask me why it is special. Huwag mong sabihin sa aking marunong ka ng mag-ayos ng kwarto mo o di naman kaya ay marunong ka ng magluto. Sinikap niyang magbiro. Kung maaari lang hanggang kaya niya ay ililigaw niya ang usapan because more or less alam niya na ang patutunguhan ng usapan nila. G, don't spoil my day, okay? Ask me now. So why it's so special? Sa tingin ko naman ito pa rin ang inahanda mong almusal, katulad pa rin ng dati. Kasi po ang naghanda ng almusal ninyo ay isang babaeng umiibig. Yes, I'm in love, excited na sabi nito. Oh no, ayokong marinig, bulong ng puso niya. Kuya Javier, boyfriend ko na si Hendrix and I want you to be the first one to know. Iyon na, sinasabi na nga ba niya. Tukso namang bumabalik sa isip niya ang tagpong nasaksihan niya na nagdaang gabi.
Alam niyang nagde-date sina Eliza at Hendrix at tulad ng dati sa tuwing magde-date ang dalawa, maghihintay siya sa pagdating ng mga ito sa bintana ng kanyang silid kung saan makikita niya ang pagdating ng mga ito. Halos magunaw ang mundo niya nang makita niyang hinalika ni Hendrix si Eliza. Ang tagpong iyon ang nakapagpapuyat sa kanya. Somehow, kagabi pa niya alam na may unawaan na ang dalawa at ang pagkabigo niya ay parang nagnanaknak na sugat sa sobrang sakit. "Kuya Javier, nakikinig ka ba?" Untag ni Eliza sa kanya habang niyuyugyug siya sa braso. "Ha? Oo naman, nakikinig ako. Pero Ali, hindi kaya masyado ka pang bata para pumasok sa isang seryosong relasyon?" "Kuya Javier, I'm already 19. Well, you could say that I'm young, pero sigurado ako sa nararamdaman ko. I love Hendrix and I'm willing to give my best to make our relationship work." Hinawakan niya ang kamay nito. "I trust you, babe," madamdaming sabi niya. "Kung saan ka magiging masaya, ay alam mong doon din ako. But promise you'll take care of yourself. Huwag na huwag ka lang paiiyakin ng Hendrix na iyan, kundi ay lagot siya sa akin. Alam ko naman that you care for me. Promise I'll take care of myself. Thank you for trusting me." Naisip niya, unti-unti nang lalayo ang kanyang si Eliza. May Hendrix na ito na gagawa ng dati ay siya ang gumagawa para dito. Sa ayaw niya at sa gusto, mas mahaba at mas matagal ang panahong iuukol nito kay Hendrix. Nang araw na iyon ay pumunta siya sa Manila Bay. Madalas nilang puntahan ni Eliza ang lugar na iyon para panoorin ang paglubog ng araw. Hindi niya na pinigilan ang paglandas ng butil na luha sa kanyang pisngi. Hinayaan na lamang niya iyon. Nais niyang ibuhos ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Totoo nga marahil ang kasabihang, "The greatest pain that comes from loving is loving someone you can never have." Kahit kailan ay hindi siya matututuhang mahalin ni Eliza. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi kailanman at iyon ang pinakamasakit. Paano ba niya makakalimutan ito samantalang noon pa may mahal niya na ito? Mula noon hanggang ngayon, ito lamang ang nagmamay-ari ng kanyang puso. Ngayon pa lang ay mamimiss niya na ito.